Magandang araw po sa inyo, Sir Blair, at sa inyong mga subscriber sa inyong YouTube na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Ako po si JJ, 37 taong gulang sa kasalukuyan at isang mangingisda. Isa po ako sa palaging nag-aabang at nakikinig po sa inyong mga kwento. Alam nyo, itong pagkahilig ko po sa mga kwento nyo, nagsimula talaga sa misis ko. Siya itong laging nakaabang at nakikinig habang naglalaba o kaya naman ay naglilinis ng bahay. Hanggang sa pati ako, nahawa na rin. Kaya naisipan ko pong isulat ang naging karanasan namin noon ng tatay ko noong dekada 90. Si tatay ay isa ring mangingisda noon at kasama niya po ako palagi sa laot. Maayos ho ang kabuhayan namin noon, pero nagkaroon kami ng problema nang mauso ang paggamit ng dinamita sa dagat. Yung dating masaganang huli, naging paunti-unti na lang dahil sa epekto nito sa kabuhayan namin. Yung ibang mga mangingisda gumaya na din at sumama sa isang grupo na pinamumunuan ni Mang Lazaro na siyang nagpauso ng pagpapasabog. Nakakapanghina sa tuwing maririnig ko yung malalakas na pagsabog habang nangingisda kami. Lalo at nakikita namin ni tatay na nasisira ang mga bahura, tapos ang daming mga maliliit na isda na nakalutang at hindi naman nila kinukuha. Ganun po kasama at kaganid ang mga kasama naming mga mangingisda noon. Ang kaso, dahil sa kanilang kasakiman, magigising ang hari ng karagatan. Malalagay sa alanganin ang lahat dahil dito ay may nakipag-alyansa sa akin. Isang nilalang na kinatatakutan ng lahat, ang aswang ng dagat. Ibinigay niya sa akin ang isang gintong plauta na gagamitin ko para sa isang misyon. Isang misyon para protektahan ang dagat laban sa isang makapangyarihan ding nilalang. Simulan ko na po, Sir Blair. Ako po ulit, si JJ. At ito ang aking kwento. Wala naman talaga atang isda rito eh. Ang aga natin gumising pero hanggang ngayon, lambat pa rin ang laman ng banyera natin. Huwag kang mainip, ganyan talaga ang pangingisda. Hindi naman to parang nasa palengke ka lang. Na paglapit mo, meron kagad. Nangangalay na po kasi ako eh. Kanina pa ako nagtatapon ng lambat pero wala pa rin. Baka naman po lumipat na sa ibang lugar ang mga isda. Lipat po tay. Doon oh, sa tabi po nila Mang Lazaro. Nako, yoko dun. Dito na lang tayo. Dahil dito ang paboritong tambayan ng mga galunggong at sapsap pag ganitong oras. Maghintay ka lang, JJ. Ang dagat ay nagbibigay yan sa mga taong marunong maghintay. Paano kung abutin po tayo ng tanghali rito tapos wala pa ring huli? Sayang naman po ang krudo natin. Ay nako, huwag kang puro reklamo, anak. Mas lalong lalayo ang mga isda sa atin eh. Sige na, ihagis mo na lang ulit yung lambat at baka mamaya may dumaan dyan. Dalian mo na! Labag man sa loob ko, muli kong inayos ang lambat. Sige po, susubukan ko po ulit ha. Pero sana naman, may makuha na. Itinaas ko ang lambat. Eksaktong iahagis ko na sana ito. At biglang isang napakalakas na pagsabog ang bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Sa sobrang gulat ko, nawalan ako ng balanse. Nahulog ako sa tubig. Agad akong lumubog, pero dahil sanay naman ako sa dagat, mabilis akong nakasisid. At umahon paitaas. Pag-ahon ko, nakita ko si tatay na nakatayo na at abot-abot ang kaba habang nakatingin sa akin.
Jay! JJ, ayos ka lang ba? Ayos lang po, Tay. Okay lang po ako. Kumapit ako sa gilid ng bangka at mabilis na sumampa pabalik. Basang-basa ako at nanginginig sa lamig. Sige na, hubarin mo na lang yung damit mo. At itong long sleeve ko ang isuot mo para mabawasan ang panlalamig mo. Salamat po, Tay. Grabe ang lamig ng tubig. Nagulat talaga ako. Ang lakas po ng pagsabog na yun. Kaya nga eh. Ako man nagulat din dun sa pagsabog. Anak ng putya. Mga lintik talaga ang mga yan eh. Sino po ba ang tinutukoy niyo, Tay? Sila Mang Tino at Mang Lazaro po ba? Eh, sino pa ba? Sila lang naman ang walang pakundangan dito sa dagat. Akala mo sa kanila tong karagatan kung makagamit ng dinamita. Biglang hinampas ni tatay ang gilid ng bangka dahil sa labis na pagkainis. Wala silang pakialam kung anong masisira nila. Basta makakuha lang sila ng maraming isda. Bigla akong natahimik, lalo na nang makita ko mula sa malayo na tuwang-tuwa ang grupo ni Mang Lazaro habang iniaangat ang mga panghuli nila ng isda. Tignan niyo po, Tayo. Ang dami nga nilang huling isda. Nakakainggit naman. Piyesta na naman sila. Tapos tayo dito, walang mahuli maski isa, Tay. Tay, bakit hindi na lang po natin sila gayahin? Anong sabi mo? Paano po kung gumaya na rin po tayo sa kanila? Total, madami naman po ang gumagawa niyan eh. Magdinamita na rin po tayo para marami po tayong mahuli. Para marami na po tayong pera. Alam niyo ba yung kaibigan ko na anak ni Mang Tino? May bago po siyang sapatos. Tapos may mga damit at laruan din po siya. Mga branded po yun ha. Ang sabi niya, dahil daw marami na silang pera. Kaya lahat ng gusto niya, nabibili na po ng tatay niya. Medyo huminto ako at tinansya kung ano ang magiging reaksyon ni tatay. Nang makita kong tila nag-iisip siya, saka ako nagpatuloy. Di ba tay dati naman, pareho lang tayong hirap sa pangingisda? Pero simula nung sumama siya sa grupo ni Mang Lazaro at natutong gumamit ng dinamita, biglang lumaki ang kita niya. Biglang ganda ang buhay nila. Pero tay, tayo heto pa rin. Naghihintay ng himala habang sila nagpapakabusog lang. Mabilis po na mapuno ang banyera nila. Tama na. Hindi mo alam ang sinasabi mo, anak. Huwag mong ikukumpara ang pangingisda natin sa ginagawa nila. Dahil ang tawag doon, pandaraya. Pero tay, ang hirap na po kasi ng buhay eh. Pero tay, kung gagamit din po tayo nun, baka po makabili na rin ako ng mga bagong gamit sa school o baka hindi na rin tayo kakapusin sa pambili ng bigas. Makinig ka sa akin mabuti, JJ ha. Alam mo, yung paggamit nila ng dinamita sa pangingisda, hindi lang mga isda ang pinapatay nila. Dinudurog niyan, pati mga koralis sa ilalim. Alam mo ba kung gaano katagal bago mabuo mga koralis? Dekada, anak. Dekada. Tumayo si tatay. Seryoso pa rin ang kanyang muka habang nakatingin sa mga dati naming kasamahan. At alam mo ba kung ano ang mangyayari kapag nawala mga koralis? Wala nang matitirhan ang mga isda. Pero tayo sabi po ng kalaro ko, ayos lang naman daw yun. Malaki naman daw ang dagat eh. Hindi ito mauubusan ng isda. Hindi totoo yun. Mauubos at mauubos ang isda rito kung hindi nila ititigil ang pagpapasabog nila. Huwag kang bumilib sa mga yan, anak. Gusto mo ba na paglaki mo, wala ka nang mapangisdaan? Siyempre ayoko po nun, tay. Oh, ayoko din nun, anak. Nakakalungkot. Nalulungkot talaga ako sa tuwing nakikita ko silang ganyan ng binabalahura ang dagat. Yan ang bumubuhay sa atin eh. Pero unti-unti nilang pinapatay dahil sa kanilang kasakiman. Naupo si tatay sa tabi ko at tinitigan ako sa mata. Alam mo ba, JJ? Hindi naman ganito ang dagat natin dati. Noon, dun ka lang sa may tabi ng pampang. May makikita ka ng mga lumalangoy na isda.
Kahit mamasyal ka lang, may makukuha ka ng ulam. Ngayon, kailangan na nating lumayo ng lumayo para lang makahuli. Kasi wala na eh. Wala ng mga koralis dito. Sabog na. Ganun po ba yun, Tay? Pag wala ng korales, wala na pong isda. Oo naman. Ikaw ba, pag halimbawang pinasabog ang bahay mo sa katitira, o di ba aalis ka? Ganon din ang mga isda, anak. Kapag wasak na ang mga bahay nila sa ilalim ng dagat, wala na silang mapagtataguan. Wala na silang mapangingitlugan. Sa huli, sinong talo? Ang mga tao, di ba? Tayo. Nanahimik ako ng matagal. Pinanood ko ang paghampas ng alon sa bangka namin. Naisip ko yung sinabi ni tatay. At tama siya. Pasensya na po. Hindi ko lang po siguro naisip yung epekto. Ayos lang, anak. Bata ka pa. Normal lang na matukso ka sa nakikita mong mabilis na pera. Pero ito ang tandaan mo. Ang madaling makuha, madali ring mawala. At madalas pa, may masamang kapalit. Sige po, kung ganun, maghihintay na lang po tayo. Kahit abutin pa po tayo dito ng tanghali. Basta, malinis po ang huli natin. Yan ang anak ko. O sige, iagis mo na ulit yung lambat. Huwag mo nang pakinggan yung mga dinamita. Mag-focus ka lang. Inihagis ko ang lambat. Sa pagkakataong ito, hindi na ako nagreklamo. Ilang sandali din kaming naghintay hanggang sa bigla ay may naramdaman ako. Tay, parang may pumitik. Talaga? Sige, angat mo, dahan-dahan lang ha. Huwag mong bibiglay ng hila, anak. At baka maputol ang nylon at makawala yung isda. Sige, dahan-dahan lang. O yan, sige, hatakin mo pa. Tay, mabigat po eh. Marami po to. Tulungan niyo po ako, baka mahila po ako nito sa tubig. Sige. Oh, heto na. Sabayan mo ako ha. 1, 2, hila! Tay, ayan na. Ang dami nga. Yes! O diba? Sabi ko naman sa'yo, anak eh. Konting tiyaga lang. Makakahuli din tayo. Kaya nga po, ang galing. Wow, tignan niyo po. Ang daming sapsap saka may mga galunggong din. Ayos, diba tayo. May pang-ulam na tayo. At meron din kahit paano na maibibenta. Pambili ng mga kailangan natin sa kusina. Yes, matutuwa ang nanay mo nito. Nagtulong kaming dalawa sa pag-angat ng mabigat na lambat. Parehas kaming hinihingal ni tatay, pero nakangiti. Iba pala talaga ang pakiramdam kapag pinaghirapan mo ang gawain. Nagpatuloy pa kami sa pangingisda at makalipas ang halos 1 oras, napuno na ang dala naming banyera. Sa loob ng halos 2 linggo, ngayon lang talaga kami nakahuli ng ganito kadami, kaya tuwang-tuwa talaga kami. Itinuring namin yung himala ni tatay. Samantala, habang papunta na kami sa Pangpang, hindi ko maiwasang sabihin sa kanya ang nasa loob ko. Tay, tama po talaga kayo. Mas masaya nga pala kapag ganito. Tignan niyo ang mga isda oh, sariwang-sariwa. Kumakawag-kawag pa. Kung araw-araw ganito kadami pong huli natin, makakabili rin po kaya ako ng bagong bag at sapatos sa susunod po na pasukan? Oo naman, anak. Basta tutulungan mo lang si tatay. Sipag at tiyaga lang. Okay? Sige po, Tay. Masaya ako habang pinanonood ang unti-unti naming paglapit sa Pampang. Sa isip-isip ko ay matutuwa ang mga kapatid ko kapag nakita nila ang mga huli namin. Pero habang papalapit kami ng papalapit, napansin kong hindi normal ang galaw ng mga tao. Karaniwan sa mga ganitong oras ay mga komprador na o yung mga namimili lang ang nasa may bagsakan. Pero ng mga oras na yon ay sobrang dami ng tao. Halos buong barangay ay naroon. May mga tumatakbo at may mga sumisigaw. Tay, ano pong meron doon?
Bakit parang nagkakagulo po sila? Di ko nga alam eh. Mamaya na natin alamin. Ihanda mo muna ang mga tali. Ilang sandali pa ay sumadsad na ang bangka namin sa buhangin. Hindi na kami nag-aksaya ng panahon. Mabilis kong tinalon ang tubig at hinila ang lubid para itali sa kawayang tulos. Si Itay naman, imbis na buhatin ang banyera ng isda, ay iniwan muna ito sa bangka. Diyan ka lang muna. Huwag mong iiwan ang bangka natin. Natigilan ako sa utos ni tatay. Napasunod ang tingin ko sa kanya habang siya ay naglalakad palayo sa akin. Papunta siya doon sa may bagsakan. Pero dahil sa kuryosidad, hindi ako nakatiis. Nang matapos kong itali ang bangka, agad na rin akong sumunod sa kanya. Hoy, ba't mo iniwan ang bangka natin, anak? Di ba sabi ko ay doon ka lang? Tay, gusto ko din po makiusyoso eh. Okay lang po yun. Natatanaw pa naman po natin ang bangka. Wala naman po sigurong magtatangkang magnakaw ng mga isda natin. Ay nako, bahala ka nga o siya. Bilisan natin. Habang papalapit kami, ay may narinig akong umiiyak ng malakas. Nakita ko ang kalaro ko na kinikwento ko kay tatay. Hindi lang siya basta umiiyak, sumisigaw din siya kasama ang nanay niya at mga kapatid. Nakipagsiksikan kami sa mga tao. Makikiraan po! Makikiraan lang po! Nang makarating ako sa unahan, natigilan ako sa aking nakita. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Sa loob ng bangka na pinalilibutan ng mga tao ay may nakahigang lalaki. Duguan siya. Si Mang Tino pala yun. Ang tatay ng kalaro ko. Pero halos hindi ko na siya makilala. Napatakip ako sa aking bibig nang makitang putol ang mga kamay niya. Durog na durog ang laman at buto, habang ang dugo ay patuloy na bumubulwak. May mga paso din siya sa muka at leg, at ang buhok niya para bang nasunog sa apoy. Sa gilid ay nakita ko ang isang mangingisda na kasama ni Mang Tino. Tulala siya at nakaupo lang sa buhangin habang nanginginig. Hindi pa ba dumarating ang ambulansya? Bakit napakatagal? Tawagan niyo nga ulit! Galit at taranta ang boses ni Mang Lazaro habang pabalik-balik sa paglalakad. Nakita kong lumapit si tatay sa kanya. Ano ba nangyari sa kanya, pare? Nasabugan ng dinamita. Hindi niya kasi kagad naihagis eh. Sinisigawan ko na siya. Ang sabi ko, itapon mo na, itapon mo na. Pero wala eh. Ang bilis na naging pangyayari. Ewan ko ba? Siguro pumaya yung mitya. Tapos yun, ang bilis ng pagsabog. Hindi niya na nabitiwan eh. Doon na pumutok sa mismo kamay niya. Sabi ko na nga be. Kawawa naman. Napailing ng sunod-sunod si tatay. Pero hindi niya na naituloy ang pagsasalita. Samantala, lumapit ako sa kalaro ko. Nakatayo siya sa likuran ng nanay niya. May hawak siyang laruan. Yun, yung ipinagyayabang niya sa akin nung isang araw. Habang umiiyak siya, ay dahan-dahan niya itong binitiwan. Hindi niya na ito pinulot. Patuloy lang siya sa pag-iyak habang nakatitig sa tatay niya. Maya-maya pa ay dumating na ang ambulansya. Binuhat ng mga kalalakihan si Mang Tino. Sumisigaw siya sa sakit. Masakit daw ang mga kamay niya kahit wala naman na siyang kamay. Nang makaalis na ang ambulansya kasama si Aling Maring at ang kalaro ko, ay naiwan kaming mga osisero doon sa Pangpang. Halika na, JJ. Ibibenta pa natin yung mga isda natin. Tahimik kaming naglakad pabalik sa bangka namin para kunin ang banyera. Wala akong imik habang binubuhat namin ang huli naming isda pauwi. Nawala bigla ang saya ko. Nawala yung excitement ko sa bagong bag. Ang tanging nasa isip ko ay ang itsura ni Mang Tino at ang muka ng kalaro ko habang umiiyak.
Pagdating namin sa bahay, ay agad na kumuha siya ng baso ng tubig at ininom ito ng diretsyo. Hindi din naman ako mapakali at mas lalong hindi ako matahimik. Tay, mabubuhay pa po ba si Mang Tino? Hindi ko alam, anak. Pero sa dami ng sugat at dugong nawala sa kanya, delikado siya. Natatakot po ako. Nakakatakot po yung nangyari sa kanya. Ang sakit-sakit po siguro nun. Humarap sa akin si tatay. Hinawakan niya ang magkabilaan kong balikat at tinitigan ako sa mata. O ano? Nakita mo yung nangyari, anak? Yun yung sinasabi ko sa'yo kanina sa laot. Yung mga nagmamadaling yumaman at mahilig siya shortcut. Madalas, shortcut din ang disgrasya sa kanila. Tama ka, Tay. Hindi pala dapat ako na mainggit. Kaya nga, pagpasyensyahan mo na ako kung medyo nagalit ako sa'yo kanina. Kung gagamit din tayo ng dinamita, gusto mo ba na ganun ang mangyari sa akin, anak? Hindi po, Tay. Ayoko po. Tay, sorry po ah. Mali po yung naisip ko kanina. O sige na, magpalit ka na ng tuyong damit. Tapos, ayusin na natin yung mga huli natin para madala na natin sa palengke. Sige po, magbibihis na po ako. Tumango ako at sumunod kay tatay. Habang nagpapalit ako ng damit, narinig ko ang tawag ng nanay ko mula sa kusina. Nagtatanong kung kumusta ang huli namin. Napangiti ako ng bahagya. Kahit hindi kami mayaman, kahit wala akong branded na sapatos o remote control na kotse, sapat na sa akin na narito kami, ligtas at kumpleto. Pero hindi nagtagal ang ngiting yon. Bago pa man kami makapunta ng palengke, ay kumalat na ang balita tungkol sa pagkamatay ni Mang Tino. Hindi na daw kinaya, ang dami ng dugong nawala sa kanya bago pa man sila makarating sa ospital sa bayan. Napatigil si tatay sa pag-aayos ng banyera sa tricycle. Napapailing siya, sabay hawak ulit sa banyera. Tinulungan ko na siyang isakay ang banyera. Pinaandar niya na ito patungong palengke. Pagdating namin, agad kaming lumapit sa pwesto ng aming suki na si Mang Siling. Oh, Frankie! Nako'y mabuti naman at may dala kayong isda ngayon. Matagal-tagal na din mula nung huli kayong nakapagdala ng tinda rito ah. Akala ko nakalimutan nyo na ang pwesto ko. Hindi naman po, Mang Siling. Medyo hindi lang talaga kami siniswerte nito mga nakaraang araw. Siguro naman po nabalitaan nyo na po yung nauuso ngayon dun sa amin, na halos lahat ng mangingisda ay gumagamit na ng dinamita. Kaya madalang na po yung ganito na may mahuli kaming mag-ama. Oo, nabalitaan ko nga yan. Nakalulungkot nga na nauuso na naman ang dinamita. Kapag nga ganon, ang nakukuha ko, mahirap maibenta kasi durugan laman at mapula pa yung mga mata. Ang akala tuloy ng mga suki ko hindi sariwa ang mga binibenta ko. Nako, wag ho kayong mag-alala, Mang Siling. Makakabawi ho kayo dito sa mga dala ko. Malinis ang pagkakahuli ng mga yan. Lambat lang po ang gamit namin dyan. May siyang tunay naman, Frankie. Heto, tignan mo. Napakaganda ng sapsap na ito. Makislap pa ang balat at malinaw ang mata. Ganitong-ganito kasi ang hinahanap ng mga suki ko. Alam mo, kapag ganito ang tinda ko, abay hindi ako napapahiya. Yung mga galing kasi sa dinamita, abay minsan nahawakan pa lamang, nagkakahiwa-hiwalay na. Tapos amoy pulbura pa. Nakakahiya sa mga mamimili. Mang Siling, maganda po talaga ang kalidad ng mga yan. Ako po ang nakahuli sa iba dyan Tinutulungan ko po si tatay sa pangingisda. Aba, ang galing naman ito si JJ. O sige, dahil napakaganda ng huli ninyo at alam kong pinaghirapan nyo ito, dadagdagan ko ang presyo para naman may pangmerienda itong si JJ. Wow, thank you po, Mang Siling. Ang bait niyo po talaga. Nako, maliit na bagay lamang yon para sa isang batang mabait na kagaya mo. Nakangiti kami ni tatay
habang inilalagay ni Mang Siling ang mga isda sa kanyang timbangan. Pakiramdam ko, lahat ng pagod ko kaninang madaling araw ay nawala. Samantala, paglabas namin ng palengke, may laman na ang wallet ni tatay. Naisip ko na kagad yung masarap na tanghalian na lulutuin mamaya ni nanay. Pero bago yun, naramdaman kong kumalam na ang aking sikmura. Tay, bili po muna tayo ng pandesal. Sige anak, bumili ka na rin ng soft drinks at magmerienda tayong dalawa. Inabot niya sa akin ang ilang barya. Mabilis akong tumakbo sa panaderya. Pagbalik ko ay pinagsaluhan na namin ito ni tatay. Ano anak, masarap ba? Opo tay, ang sarap po. Nang matapos kaming magmerienda, ay pinaandar na ni tatay ang kanyang tricycle. Masaya kaming nagkwekwentuhan tungkol sa kung paano kami nakarami ng huli. Pagdating namin sa bahay, agad kaming sinalubong ni nanay na may malapad na ngiti. Tuwang-tuwa siya nang iabot ni tatay ang aming napagbentahan. Dahil doon ay lalo siyang sumigla sa paggawa ng mga gawaing bahay at sa pag-aasikaso sa amin buong araw. Samantala, pagkatapos naming kumain ng hapunan, ramdam ko ang pagbigat ng aking mga talukap. Kaya naman, humiga na ako sa papag at hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako ng maimbing. Mabilis na lumipas ang magdamag. Bago pa man sumikat ang araw kinabukasan, narinig ko ang boses ni tatay na nanggigising sa akin. JJ, oras na nak para mangisda, gising na. Bumangon ako kahit medyo inaantok pa. Naghilamos at uminom ng mainit na gatas. Maya-maya lang, naglakad na kami ni tatay patungo sa pangpang kung saan nakaparada ang aming bangka. Nang makalapit kami sa bangka, sinakay na namin ang mga kagamitan at unti-unting itinulak ang bangka sa tubig. Nang nasa laot na kami ni tatay, isang pamilyar na tunog ng motor ang narinig namin mula sa di kalayuan. Nakita namin ang bangka ni Mang Lazaro at iba pa niyang mga kagrupo. Nagkatinginan kami ni tatay, lalo na nang makita naming hindi pa rin pala sila nagtatanda. Gumagamit pa rin sila ng mga dinamita sa pangingisda. Isang malakas na pagsabog ang muli naming narinig. Anak ng putya naman oh! Kamamatay lang ng kasama niyo kahapon ah! Hindi pa rin kayo nadala! Mga hayop kayo! Mga hayop! Tay, tama na po. Baka marinig po nila kayo. Baka kung ano po ang gawin nila sa atin. Wala akong pakialam, JJ. Tignan mo sila oh. Parang walang nangyari. Nasa kabao na yung kasama nila ngayon. Pero hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin sila sa pagpapasabog ng dinamita. Nakakabwisit talaga. Mga walang utak. Mga utak galunggong. Tay, tama na po. Tumigil na po kayo. Mabuti na lang at tumahimik na si tatay. Huminga siya ng malalim at naupo sa gilid ng bangka. Pilit niyang pinapakalma ang kanyang sarili. Nanatili kaming tahimik habang pinapanood namin ang mabilis na pangunguha ng mga lumulutang na isda ng grupo ni Mang Lazaro. Para silang mga buwayang nag-uunahan sa huli. Walang pakialam sa pinsalang ginawa nila sa ilalim ng dagat. Wala na. Patay na ang pwestong to. Wala na tayong mauhuli dito. Nilipat po ba tayo, Tay? Hindi anak, uwi na tayo. Bahala na kung ano may uulam natin mamaya. Sigurado naman akong may natira pa mula sa pinagbentahan natin kahapon. Sige po. Aayusin ko na po itong mga lambat. Tahimik kong inayos ang lambat at habang inilalagay ko na ito sa timba, may napansin ako sa tubig.
Tay! Tay! Ano yun? Parang lumalaki po ang tubig. Tignan niyo po. Napatingin si tatay sa tubig. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang lumalaki na nga ang mga alon at sa isang iglap ay umikot ang bangka namin. Tapos ay mabilis na tinangay papunta sa malayo. Anak! Yung motor! Paandarin mo yung motor! Dalihan mo! Sige po, Tay! Heto na po! Sinubukan kong paandarin ang makina ng bangka pero ayaw nitong umandar. Ang sagwan na nakunin mo! Magsagwan na lang tayo! Kailangan natin makabalik sa Pangpang ngayon din! Sinubukan namin magsagwan ng mabilis pero walang nangyayari. Kahit na anong gawin namin ay hindi umuusad ang bangka patungo sa Pangpang. Sa halip, lalo lang kaming inilalayo ng mga alon. Tay, bakit po ganito? May bagyo po ba? Bakit bigla-bigla naman? Walang bagyo, anak. Walang ibinalita. Pero wag mo nang isipin yon. Ituloy mo lang ang pagsasagwan. Huwag kang titigil. Malakas ang hila ng tubig sa ilalim. Kailangan malabanan natin yan. Pinagpawisan ako ng malapot kahit malamig ang simoy ng hangin. Ang mga braso ko ay nagsimulang manginig sa pagod. Tay, hindi ko na po kaya. Nangangawit na po ako. Kayanin mo, anak. Isipin mo nanay mo at ang mga kapatid mo. Sagwan pa. Sige, lakasan mo. Sabayan mo ko. Isa. Dalawa. Isa. Dalawa. Sagwan, anak. Nagsasagwan si tatay. Pero baka sa mukha niya ang kaba. Nakita ko ang mga ugat sa braso niya na parabang puputok na. Pero sa kabila ng pagsisikap namin, ang bangka ay patuloy na umiikot at tinatangay ng misteryosong puwersa. Maya-maya pa ay panay ang lingon ko sa paligid. Tay, wala na po yung mga bangka ni Namang Lazaro ah. Malalaki ang mga bangka nila, anak. Kaya nakabalik na siguro sila sa Pampang. Pero wag yan ang atupagin mo. Kailangan mo mag-focus para makaalis na tayo rito. Sige po, Tay. Diyos ko, ano ba nangyayari? Tulungan niyo po kami ng anak mo nang makauwi ng ligtas. Biglang may narinig kaming malakas na ugong. Hindi ito galing sa makina, kundi galing sa mismong ilalim ng tubig. Para bang may malaking bagay na gumagalaw sa kailaliman. Ang bangka namin ay umangat ng bagya. Pagkatapos ay mabilis na bumagsak sa tubig. Tay, natatakot na po ako. Baka mahulog po tayo sa tubig, Tay. Kumapit ka sa katig, anak. Bitiwan mo na ang sagwan. Binitiwan ko ang sagwan at yumakap sa kahoy na katig ng bangka. Ang dagat ay naging mas magulo. Ang mga alon ay hindi na nanggagaling sa iisang direksyon. Nagbabanggaan na sila sa paligid namin. Hanggang sa isang malaking alon ang humampas sa gilid ng bangka namin. Muntik na kaming tumaob. Pumasok ang tubig sa loob ng bangka. Limasin mo ang tubig, anak! Limasin mo, dali! Bumitaw ako sa katig at kinuha ang panlimas. Mabilis kong nilimas ang tubig habang si tatay ay patuloy sa pagsasagwan. Pero wala talaga kaming puwersa. Tay, hindi na po ba tayo makakabalik? Mamamatay na po ba tayo dito? Hindi, anak. Hindi tayo mamamatay. Huwag mong iniisip yan. Binitiwan ni tatay ang sagwan at niyakap niya ako ng maigpit. Kumapit ka sa akin, JJ. Huwag kang bibitaw kahit na anong mangyari. Biglang tumaas ang tubig sa harap namin. Parang isang pader na tubig yon. Mabaho ito, para bang pinaghalong amoy ng pulbura at amoy ng nabubulok na isda. Tay! Pikit, JJ! Pikit! Bago pa man humampas ang tubig, narinig ko ang boses ni tatay na nagdarasal at narinig ko rin ang isang tunog. Parang maraming boses na sumisigaw mula sa ilalim ng dagat. Mga boses na galit. At pagkatapos, nilamon na kami ng dilim. Hindi ko na alam
ang nangyari pagkatapos mangyari nun. Basta nagising ako nang maramdaman ko ang init ng araw na tumatama sa mukha ko. Bigla kong napaubo. Umpo ako, sabay suka ng tubig alat. Ang sakit ng dibdib ko. At parang binibiyak ang ulo ko sa sakit at hilo. Kinusot ko ang mga mata ko at doon ay nakita kong nasa pampang ako. Pero hindi sa amin. Iginala ko ang aking paningin sa paligid. Maputi ang buhangin. Wala din akong nakikitang mga kabayan. Masyado ding tahimik. Bigla akong kinabahan. Alam ko kung nasaan ako. Bakit ako napadpad dito sa isla ng mga aswang? Maliit pa ako ay alam ko na ang kwento tungkol sa isla na yon. Madalas akong takutin ng lolo ko noon tungkol sa lugar na yon. Sabi niya, walang mangingisda na nangangahas na pumunta rito. Pinamumugaran daw ito ng mga aswang dagat tulad ng Magindara. Sabi ni lolo ko dati, ang mga Magindara daw ay hindi katulad ng mga sirena na magaganda at mababait. Ang mga aswang daw na ito ay kumakain ng tao. Bigla kong napatayo nang maalala ko si tatay. Tay? Tay, nasa na kayo? Tay! Nanginginig ang mga tuhod ko. Inikot ko ang paningin sa buong pampang. Wala talagang tao. Wala rin ang bangka namin. Ako lang mag-isa sa isla. Nagsimula akong kabahan. Tay! Tatay! Walang sumagot. Tanging mga hampas lang ng alon ang naririnig ko. Tay, nasa na po kayo? Tay! Diyos ko, sana ligtas din ang tatay ko. Parang awa niyo na po. Napaluhod ako sa buhangin at doon na ako nagsimulang umiyak. Ang lakas ng hagulgul ko. Naisip ko kasi na baka patay na ang tatay ko. Takot na takot din ako dahil baka hindi na ako makauwi at baka lapain na ako ng aswang sa isla. Samantala, sa gitna ng pag-iyak ko, bigla akong natigilan. May narinig ako. May kumakanta. Napakaganda ng boses niya. Tapos ay may sumunod na tunog. Para bang nagpapatugtog siya ng plauta. Napapikit ako. Ewan ko ba, pero biglang gumaan ang pakiramdam ko nang marinig yun. Yung takot ko kanina ay dahan-dahang nawala. Gumaan na ang pakiramdam ko. Tapos ay nakaramdam ako ng parang gusto kong sundan yung tunog. Hanggang sa kusang gumalaw ang mga paa ko. Tumayo ako at naglakad papunta sa direksyon ng musika. Naglakad ako hanggang sa makarating sa isang malaki at malapad na bato sa dalampasigan. Nang makalapit ako, nakita ko sa likod nito ang isang nilalang na nakatalikod. Tinakpan ko ang bibig ko. Ang nilalang na ito ay may mahabang buhok na itim at mula bewang niya pababa. Hindi paa ang nakita ko. Isang mahaba at makintab na buntot ng isda. Kulay asul at berde ang mga kaliskis nito na kumikinang. Akala ko sirena dahil sa ganda ng tugtog at sa pasalit-salit na pagkanta niya ay nakalimutan ko na ang kwento ni Lolo. Lumapit pa ako pero bigla may natapakan akong isang matulis na shell hanggang sa napaigik ako. Bigla siyang tumigil sa pagkanta. Tumigil din siya sa pagtugtog ng plauta. Dahan-dahan ding lumingon ang nilalang sa akin. Hello po. Kumusta po kayo? Magalang pa akong bumati. Pero nang tuluyan siyang nakaharap na sa akin, nanlambot ang mga tuhod ko at napaupo ako sa buhangin. Ang mukha niya, hindi ito mukhang tao. Ang mga mata niya ay walang puti, kundi purong itim. Ang balat niya sa mukha ay may kaliskis sa noo at pisngi.
Wala siyang ilong. 2 butas lang na parang sa isda. At nang ibuka niya ang kanyang bibig, nakita ko ang hanay ng mga ngipin na parabang karayom, matutulis at dikit-dikit. Hindi siya sirena, kundi isang magindara. Wag! Wag po! Wag niyo po akong kainin. Parang awa niyo na po. Bata pa po ako. Tsaka payat po ako. Hindi po ako masarap. Wala po akong laman. Napaatras ako gamit ang mga kamay at paa ko. Pero dahil sa tindi ng kaba ko, parang hindi naman ako nakakaalis sa pwesto ko. Kahit na anong padyak ko sa buhangin ay naroon pa rin ako sa harap niya. Wala na akong nagawa kundi takpan ang mukha ko gamit ang 2 braso ko. Hinintay ko na lang nakagatin niya ako. Pero lumipas ang ilang segundo, wala namang nangyari. Bakit ka natatakot, bata? Nagulat ako nang magsalita siya. Ang boses niya ay hindi nakakatakot. Yung pa rin ang boses niya nung kumakanta siya kanina. Maganda at malumanay. Dahan-dahan kong inalis ang harang sa mukha ko. Nakatingin pa rin siya sa akin. Hindi siya gumagalaw para atakihin ako. Nakaupo pa rin siya habang hawak ang isang bagay na parang plauta. Hindi niyo po ba ako kakainin? Hindi ako kumakain ng mga inosenteng katulad mo. Lalo at matagal na namin kayong pinanonood ng tatay mo, JJ. Hala, kilala niyo po ako? Oo naman, kilalang kilala kita. Kasi tanging kayo lang ng tatay mo ang mangingisda na hindi gumagamit ng pampasabog. Kayo na lang ang tanging rumirespeto sa dagat. Lumapit siya ng bahagya sa akin. Gumapang siyang parang ahas, pero habang palapit siya, nawala na yung takot. Lalo na at nakita ko sa mga mata niya yung lungkot. Alam mo ba, galit na galit na ang mga kauri ko dahil sa walang habas nilang paglapastangan sa tubig. Hindi nila alam, marami na sa amin ang namatay. Nahihirapan na din kaming huminga sa ilalim ng tubig dahil sa lason at pulbura. Kaya kailangan mo kaming tulungan, JJ. Ha? Po? Kailangan mabigyan ng leksyon ang mga mangingisdang yon na pumapatay sa karagatan. Tulungan mo kami. Tutulong? Paano po? Isa lang po akong bata eh. Ano pong magagawa ko laban po sa grupo nila Mang Lazaro? Saka bakit po ako? Kayang-kaya niyo naman po silang bigyan ng leksyon, di ba? Malakas po kayo at makapangyarihan. Hindi ba? Napalaki niyo nga po yung alon kanina. Hindi kami ang gumawa ng alon na yon, JJ. Ang hari ang gumawa nun. Po? Ang hari? Oo. Ang hari ng karagatan. Nagising na siya. Galit na galit siya sa ingay at ang alon kanina, babala pa lang yon. Kapag hindi tumigil ang mga tao sa pagsira sa bahay niya, lilikha siya ng bagyo na magpapalubog sa buong baryo ninyo. Walang matitira. Pati kami, mapawasak. Huwag naman sana. Nandun ang nanay at mga kapatid ko. Kaya kailangan mong kumilos, JJ. Ikaw ang pinili naming humarap sa kanya dahil malinis ang puso mo. Pero paano po? Matatapang po yung grupo na yun eh. Ayaw po nila magpaawat. Tapos minsan, may mga dala pa po silang barel. Hindi mo dapat nakatakutan yon. Ang dapat mong katakutan ay ang lalaki na kasama nila na kinatatakutan din namin. Po? Ano pong ibig niyo pong sabihin? May lalaki doon na may taglay na itim na kapangyarihan. Delikado siya. Kaya hindi kami makalapit sa kanya. Kasi napapaso o nasusunog kami sa mga orasyon niya. Nakakatakot naman po. Pero paano ko po siya makikilala? At paano ko po siya matatalo? Wala naman po akong kapangyarihan eh. Meron, JJ. Dahil bibigyan kita.
Iniabot niya sa akin ang kanyang plauta. Tinanggap ko ito. Nang mapasa kamay ko ito, ay saka ko lang napansin na lumang-luma na ito at kulay berde na dahil sa dami ng lumot na nakakapit. Meron ding mga maliliit na kabibe na nakadikit sa dulo. Para saan po ito? Ang plautang yan ay regalo sa amin ng hari nung unang panahon. May kapangyarihan yan. Basta't alamin mo lang kung paano gamitin. Hanapin mo ang taong nakakaalam sa musika na makapagpapalabas ng kapangyarihan yan. At siya ang magtuturo sa'yo. Sino pong tao? Malalaman mo rin, JJ. Basta't ingatan mo yan. Huwag mong iwawala. Sige po. Salamat po dito. Asahan niyo po na gagawin ko po makakaya ko. Teka, nasan na nga po pala ang tatay ko? Okay lang po ba siya? Ngumiti ang Magindara. Sa pagkakataong ito, hindi na nakakatakot ang ngipin niya. Nawala na yung matutulis at naging parang normal na ngipin na lang ng tao. Huwag kang mag-alala. Ligtas ang ama mo. Naroon siya sa kabilang bahagi ng isla. Maimbing na natutulog sa loob ng bangka ninyo. Salamat naman. Akala ko po kasi kung napano ng tatay ko eh. Salamat po sa inyo Maraming salamat po talaga. Pero, paano po nangyari na nakaligtas po kami sa malahiganting alon na yon? Ako at ang mga kauri ko ang nagligtas sa inyo. Hala, maraming salamat po talaga sa inyo. Kundi po dahil sa inyo, baka nawala na po kami ngayon. Utang namin sa inyo ang buhay namin. Huwag mong isipin yon, JJ. Alam kong mababayaran mo rin ang tulong na ginawa namin. Malaki ang tiwala ko sa iyo. Ikaw ang makapagliligtas sa mga tao rito, pati na rin sa aming mga taga-dagat. Hindi ko po alam kung paano po mangyayari yon, pero asahan po ninyo na gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko. Sige po, pupuntahan ko na po ang tatay ko. Sige, puntahan mo na, bago pa siya magising at mag-alala ng gusto. Akmang tatakbo na sana ako, pero bigla siya ulit nagsalita. Kaya napalingon ako. Sandali lang, JJ. Ngayong kalmado ng dagat. Dito na kayo mangisda ng tatay mo sa parting ito ng isla. Maraming isda ngayon dito. Talaga po? Oo. Nararapat lang na handugan ko kayo. Ihagis nyo ang lambat bago kayo umuwi. Mapupuno yan ng isang klase ng isda. Mga isdang dapa. Isdang dapa? Oo. Yun ang magiging simbolo ng aming pakikipag-alyansa sa inyo. Pero bago kayo manghuli, patugtugin mo lang ang plauta para malaman ng mga Magindara na kaibigan kayo. Walang gagalaw sa inyo dito. Maraming salamat po kung ganun. Walang anuman sa iyo, JJ. Alam niyo po, ngayon ko lang po napatunayan na mali pala yung mga kwento sa amin na masasama po kayo. Mababait naman po pala kayo eh. Totoo naman yon, JJ. Masama kami sa mga taong masama sa dagat. Sige na, humayo ka na. Gisingin mo na ang iyong ama. At palagi kang magpapakabuti. Tumalikod na ang Magindara at dahan-dahang lumusong sa tubig. Nakita ko pa ang paghampas ng buntot niya bago siya tuluyang nawala sa ilalim ng dagat. Tumakbo na ako ng mabilis papunta sa kabilang bahagi ng isla. Hindi ko na ininda ang mga bato at shell na naaapahan ko. Hawak ko ng maigpit ang plauta sa kanang kamay ko. Pagdating ko sa kabilang bahagi ng isla ay nakita ko na ang bangka namin. Nakasadsad ito sa buhangin pero buo at walang sira. At sa loob nakita ko si tatay nakahiga at tulog na tulog habang humihilik pa. Tay! Tay, gising po! Tay! Nagising si tatay
at gulat na napabangon. JJ, ano nangyari? Nasaan tayo? Nandito po tayo sa isla ng mga Magindara, tatay. Ano ka mo? Aba, paano tayo napunta dito? Delikado dito, anak. Hindi tayo dapat nandito. Tay, sandali lang, huminaon po kayo. Hindi niyo po kailangan matakot. Napakamot sa ulo si tatay. Halatang nagtataka kung paano kami napunta doon at kung bakit buhay pa kami. Anak, buhay pa ba tayo? Oo naman po, buhay na buhay. Talaga? Paano nangyari yun? Naguguluhan ako, anak. Akala ko, namatay na tayo dun sa dambuhalang alon na bumangga sa atin kanina. May nagligtas po sa atin. Nagligtas? Sino? Mahabang kwento po tay eh. Mamaya ako na lang po sasabihin. Mabuti pa po, mangisda na po tayo. Mukhang maraming isda dito eh. Ano? Dito? Huwag dito, anak. Mabuti pa umuwi na tayo. Tay, subukan lang po natin. Wala naman pong masama eh. Napatitig sa akin si tatay. Nang makita niyang seryoso ako, tumayo na siya at inayos ang aming mga gamit at bangka. Samantala, habang ginagawa niya yon, ay nilinis ko naman ang plauta na hawak ko. Inalis ko ang mga lumot at pinunasan ko ng aking suot na damit. Bagamat hindi tuluyang nalinis yun, ay sapat na yon para hindi ako mandiri kung sakali na ilapat ko sa aking bibig. Sumakay na kami sa bangka at nagsimulang magsagwan si tatay. Nang medyo makalayo na kami sa pangpang, doon namin inihagis ang lambat. At laking gulat ni tatay nang makitang nagkakawagan ang mga isda na nahuli namin. Naramdaman namin ang matinding bigat. Aba, anak! Totoo nga! Madaming ang isda dito! Halika, JJ! Tulungan mo ako! Ang bigat! Sabay naming hinila ang lambat at laking gulat namin nang makita ang kumikislap na laman nito. Punong-puno ito ng malalaki at sariwang isdang dapa. Himala to, anak. Ngayon lang ako nakakita ng ganito karaming isdang dapa. Sa isang hila lang. Tay, handog daw po yan sa atin ng mga kakampi po natin sa dagat. Ha? Kakampi? Sino, anak? Yung mga aswang po dito sa isla, tay. Yung mga Magindara po. May nakausap po kanina nung magising po ako. Teka. Ano bang pinagsasasabi mo, JJ? Baka nananaginip ka lang. Totoo po. Sila po ang nagligtas sa atin. At sa kanila din galing ang mga isdang yan. Maniwala po kayo sa akin. Nagsasabi po ako ng totoo. Napatigil si tatay sa pag-aayos ng banyera. Tinignan niya ako ng matagal. Bakas ang kaba sa kanyang mga mata. Huwag ka nga nagbibiro ng ganyan, JJ. Baka maniwala ako sa'yo, ha? Lalo pat ang islang to ay pinaniniwalaan talagang pugad ng mga aswang dagat. Kung totoong may nakausap ka, abay delikado. Mabuti pa umalis na tayo dito. Iuwi na natin itong mga huli natin. Tara na! Hindi na ako nakipagtalo pa kay tatay. Tahimik ko na lang na ibinulsa ang plauta na ibinigay sa akin ng mahiwagang nilalang na yon. Itinago ko ito para hindi makita ni tatay. Saka ko na lamang sasabihin sa kanya ang tungkol sa regalong yon. Samantala, dahil sa kalmado na ang dagat, mabilis kaming nakauwi. At pagdating namin sa Pampang, agad na nagsilapitan ang mga tao. Ang lahat ay nag-aalala dahil mabilis palang kumalat ang balita tungkol sa nangyari kaninang madaling araw. Maraming mga bangka ang nasira at may mga mangingisdang hindi pa nakakabalik. Masaya sila nang makita kaming ligtas, pero mas masaya sila nang makita
ang laman ng aming bangka. Mabilis na lumapit ang tuprador na gustong baratin ang huli namin para ibenta ng mas mahal. Nagpataasan sila ng presyo. Pero si tatay ngumiti lang at tinignan silang lahat. Pasensya na muna kayo mga suki Alam nyo namang may pinangakuan na ako Kay Mang Siling na po nakalaan tong mga huli ko Wala silang nagawa, kundi ang tumalikod na lang. Agad naming inuwi ni tatay ang mga isda. Tapos ay agad kaming nagbihis. Inayos na rin namin ang mga banyera sa loob ng tricycle. Saka kami bumiyahe papunta ng palengke. Biglang nagliwanag ang muka ni Mang Siling nang makita kami. Agad niya kaming sinalubong. Diyos ko, Frankie! Akala ko kung ano na nangyari sa inyo. Nabalitaan ko ang nangyari. May mga nawawala pa daw na mangingisda. Naku, totoo po yun, Mang Siling. Pero mamaya na lang po natin pag-usapan yan. Kasi baka mamaya, mabalisa po itong mga isdang dala ko. Oo nga naman. Ano ba yung mga huli mo ngayon? Mga isdang dapa po. Pinagkaguluhan to kanina dun sa playa. Pero hindi ko po binigay. Para po sa inyo talaga ang mga to. Fresh na fresh po mga yan. Aba, talagang naging sunod-sunod na ang swerte ninyong mag-ama. Pangalawang araw na to, na maganda ang huli ninyo. Kaya nga po Sana nga po magtuloy-tuloy na po ang swerte. Magtutuloy-tuloy yan. Basta't maniwala ka lang. Heto ang bayad. Pinresyohan ko yan na sa pinakamataas na presyo. Naku, Mang Siling, maraming salamat po. Habang nag-uusap ang dalawa, hindi ko napansin na bahagyang lumitaw ang dulo ng plauta mula sa pagkakasuksok nito sa akin sando. Agad itong napansin ng matanda. JJ, ano ba yung nakalawit na yan? Ito po ba? Napulot ko lang po to kanina dun po sa may pangpang. Laruan lang po ito, nagawa po sa lumang kahoy. Tinignan ako ng matagal ni Mang Siling. Parang sinusuri niya kung nagsasabi ba ako ng totoo. Pagkatapos ay tumango lang siya at itinuloy ang pag-aayos ng mga isda sa kanyang pwesto. Mang Siling, uwi na po kami Maraming salamat po uli sa inyo. Sige. Mag-iingat kayo sa pag-uwi. Tumango kami ni tatay bilang paggalang. Pagkatapos ay tumalikod na kami at diretso ang lakad papunta sa aming nakaparadang tricycle sa gilid ng palengke. Habang naglalakad, ramdam ko na may nakatingin pa rin sa akin mula sa likuran. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino. Alam kong si Mang Siling yun. Isinakay na namin ang mga walang lamang banyera sa loob ng sidecar. Pagkatapos ay pinaandar na ni tatay ang motor ng kanyang tricycle. Sa loob ng ilang minuto, mabilis naming binigtas ang kalsada at nakarating kagad kami sa aming bahay. Pagdating namin, ramdam ko pa rin ang pagod. Pero mas nangibabaw ang tuwa dahil sa dami ng huli namin at sa laki ng kinita ni tatay. Mabilis na lumipas ang oras. Habang nagpapahinga kami ni tatay sa balkonay, ay may biglang tumawag mula sa labas ng aming bakod. Nagulat kami nang makitang si Mang Siling pala ang aming bisita. Frankie, naku, pasensya ka na sa istorbo Mang Siling, kayo pala. Bakit po pala kayo napasugod dito? May problema po ba sa isdang nakuha niyo sa amin kanina? Ay wala. Walang problema sa mga isda, iyo. Iba ang ipinunta ko rito. Kung ganun ano po, may kailangan po ba kayo, Mang Siling? Ano kasi,
Nako, teka lang po, Mansiling. Hali po muna kayo rito. Nakalimutan ko pong yayain kayo dito sa loob. Tuloy po kayo. Lumapit siya sa amin at umupo sa aming papag. Tumingin siya sa akin ng seryoso at hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Pwede ko bang kausapin ang anak mo? Tungkol sana ito sa plauta na hawak niya kanina. Sige ho. Salamat. JJ Iho. Pasensya ka na. Pero alam kong nagsisinungaling ka sa akin kanina sa palengke. Ang plauta na hawak mo ay hindi laruan, di ba? At hindi mo yung basta napulot lamang. Tumingin ako kay tatay na ngayon ay naguguluhan na rin. Wala na akong nagawa kundi ilabas ang plauta mula sa loob ng aking sando at ipinatong ito sa papag. Doon ko na ikinuwento ang lahat. Totoo ba ang mga sinasabi mo, JJ? Nakausap mo talaga ang mga aswang ng dagat? Oo nga po. Kanina ko pa po yung sinasabi sa inyo eh. Ayaw nyo lang pong maniwala eh. Biglang kumilos si Mang Siling at hinawakan ang plauta. Inilapit niya ito sa kanyang muka at pinakatitigang mabuti. Ito nga ang plauta na yon. Hindi nagsisinungaling ang anak mo, Frankie. Bigay nga ito ng mga magindara. Bigay ng mga magindara? Bakit naman po siya bibigyan ng luma at malumot na bagay na yan? Huminga ng malalim si Mang Siling at tumingin sa akin. Hindi niya sinagot ang tatay ko. JJ, kumuha ka ng isang mangkok ng tubig na may asin at ikuha mo din ako ng malinis at puting tela. Mabilis akong sumunod. Pagbalik ko, inilapag ko ang tubig sa mesa. Tapos ay dahan-dahan niyang inilubog dito ang plauta. Habang inilulubog niya ito, ay may ibinubulong siyang mga salita na hindi ko maintindihan. Ilang sandali pa ay kinuha niya ang plauta at ibinalot sa puting tela. Doon tayo sa loob. Delikado dito at baka may makakita. Pumasok kami sa loob ng bahay. Nagtataka man ay naging sunod-sunurang kami sa matanda. Sa loob ay dahan-dahan niyang hinaplos ang makapal na lumot at dumi gamit ang tela. Nakita ko na parang kusang natutuklap ang kulay berdeng balot ng plauta. Nang matapos ang paglilinis, nanlaki ang mga mata ni tatay. Maging ako ay napanganga din sa nakita ko. Ang plauta ay hindi pala gawa sa kahoy. Ito ay gawa sa purong ginto. Ayon na rin kay Mang Siling, kumikinang ito ng gusto ng itaas ng matanda. Ginto? Ginto nga! Ginto nga, Mang Siling! Totoo ba? Purong ginto ang hawak mo? Hindi ka nagkakamali, Frankie. Ginto ito. Pero hindi ordinaryong ginto na nahuhukay sa lupa. Ginto ito ng dagat. Ibinaba ni Mansiling ang plauta sa mesa nang may pag-iingat. Maya-maya pa ay napatingin ako sa matandang tindero. Mang Siling, kanina ko pa po gustong itanong, paano niyo po nalaman ang tungkol sa plautang yan? At saka, bakit niyo po alam na pagmamay-ari po yan ng Magindara? Ang pamilya ko ay may mahabang kasaysayan sa pakikipag-ugnayan sa mga nilalang ngayon. Ang lolo ko ay isang dating albularyo. Nung bata pa ako, nakakita na ako ng ganyan. May ganyan din siya. Bigay ng isang Magindara. Talaga po? Kaya pala kabisadong-kabisado niyo po. Abay, oo naman. Alam mo ba, sabi ng lolo ko, ang plautang yan ay galing sa kaharian sa ilalim. Hindi yan ibinibigay sa kahit na sino lang. Ibinibigay lang yan sa taong may malinis na layunin sa dagat.
Kaya nang makita ko yan sa bewang mo kanina sa palengke, alam ko na kagad na galing yan sa isla ng mga aswang na dagat. Parang gusto ko po mapakinggan ang kwento tungkol po sa lolo nyo. Gusto ko pong malaman kung bakit siya binigyan. Binigyan siya nito noon dahil sabi ng Magindara ay nanganganib na ang dagat. Kaya naman, malamang sa malamang, yun din ang rason kung bakit ka binigyan yan. Tama ba ako o mali? Tama po kayo. Binigay po sa akin to kasi ako daw po ang karapat-dapat na maging protektor ng dagat. Protektor? Ikaw? Bakit ikaw naman, anak? Ang bata mo pa para magkaroon ka ng ganyang klaseng responsibilidad. Tsaka, ano bang kayang magawa ng bagay na yan? Aba, Frankie, marami. Muli akong napatitig kay Mang Siling. Naalala ko kasi bigla ang sinabi sa akin ng Magindara na makilala ko ang taong nakakaalam ng lahat ng bagay tungkol sa plauta. Yung lalaking may alam sa lumang musika. Mang Siling, alam niyo pong tumugtog ng isang lumang musika? Oo naman. Tinuruan ako noon ni tatay. Kasi sabi niya, kapag daw naman ako na ang plauta, kailangan daw ay alam ko kung ano-ano ang kapangyarihan nito. Iba-ibang musika ang patutugtugin mo sa iba't ibang pagkakataon o hangarin mo. Ano po ang kapangyarihan niyan? Bago ko sagutin yan, heto, pakinggan mo muna ito. Muling pinulot ng matanda ang plauta at inilapat ito sa kanyang bibig. Dahan-dahan niya tong hinipan. Isang mahaba at malinis na tunog ang lumabas. Habang tumatagal, ang tunog ay tila pumapasok sa loob ng aking dibdib. May mainit na enerhiya akong nararamdaman. Pakiramdam ko ay lumuluwag din ang bawat paghinga ko at para akong inaantok. Nang ibaba ni Mansiling ang plauta, nagkaroon ng katahimikan sa pagitan naming tatlo. Tumingin siya sa akin ng seryoso. Maya-maya pa ay ngumiti siya bago nagsalita. JJ, maaari mo ba sabihin sa akin kung ano pa ang sinabi sa'yo ng Magindara? Meron ka bang hindi inaamin sa amin? Bukod sa mga nagdidinamita, bakit kailangan mong protektahan ng dagat? Napatingin ako kay tatay. Bigla akong kinabahan. Gusto kong sumagot nang wala, pero parang may pumupwersa sa lalamunan ko na ilabas ang totoo. Parang ang dila ko ay may sariling isip dahil sa epekto ng musikang narinig ko kanina. Opo, meron. Ano yun, anak? May hindi ka pa sinasabi sa akin? Ibinigay po niya sa akin ng plauta para makahuli kami ng maraming isda. Ibinigay niya po ang plauta para malaman ng mga kauri niya na kami ay kaibigan. At saka, Saka ano, anak? sabi po ng Magindara, yung mga nagdidinamita daw po, may kasama silang lalaki na may malakas na kapangyarihan na kinatatakutan din ng mga aswang sa dagat. Delikado daw po siya. Hindi daw nila mapipigilan ito dahil nasusunog sila sa orasyon na ginagawa ng lalaking yun. At ikaw ang makikipaglaban sa lalaking yon? Ano namang alam mo sa pakikipaglaban sa mga taong may kapangyarihan? Mang Siling, pwede bang kunin mo na lang yan? Baka mas kaya mo lumaban dahil alam mo kung paano gamitin ang bagay na yan. Hindi pwede, Frankie. Ang bagay na ito ay ipinagkaloob sa anak mo. Hindi ito pwedeng kuhanin o angkinin ng sino man. Siya ang pinagkatiwalaang maging protektor ng karagatan. Sa kanya ito ibinigay dahil alam ng Magindara na si JJ ang tanging tao na makatutulong sa kanila laban sa masamang lalaki na ito. Tama po si Mang Siling, Tay. Saka, kung di ko po gagawin ang misyon ko, delikado po tayong lahat. Gising na po ang hari ng dagat. Kapag hindi tumigil ang mga nagdidinamita,
Palulubugin po ang baryo natin. Yan po ang sabi ng Magindara sa akin, Tay. Bakit ngayon mo lang yung sinasabi, anak? Ano ka ba naman? Pinag-aalala mo naman ako eh. Talagang ayaw ko po talagang sabihin kasi alam ko po mag-aalala kayo eh. Sorry po, Tay. Anong masasabi nyo? Di ba't mahusay naman ang kapangyarihan ng plauta? Pero, Mang Siling, paano naman po nakakatulong yun sa pagpuksa po ng kalaban? Doon naman papasok ang ikalawang kapangyarihan nito. Ano hong kapangyarihan? Ang tugtog nito ay may kakayahang magpalayas o lumupig sa mga masasamang nilalang na magtatangkang sumira sa dagat. Yun lang ho. Bakit naman hindi may detalye, Mansiling, kung ano po ang kaya niyan? Paano pong tutugtog lang? Mamamatay na po agad ang kalaban dahil doon? Hindi ko na kailangan sabihin kasi malalaman at malalaman din niya ni JJ. Siya na ang bahalang tumuklas nun. At ang pangatlong kapangyarihan. Meron pa? Ano naman po yun? Ang kapangyarihang makapanggamot. Talaga po? Wow! Madami po palang kapangyarihan ng plauta na yan. Abay marami talaga. At ngayong nakita na kita, panahon na para gawin ko naman ang aking misyon. Ho? May mission din po kayo? Oo. Nung nabubuhay pa nono ko, siya nagturo sa akin kung paano tugtugin ang plauta. At bago siya namatay, may huling habilin siya sa akin. Kailangan kong ibalik sa dagat ang plauta na to at kailangan kong abangan ang pagbabalik nito. Kapag dumating ang panahon na mapasa kamay ito ng isang bagong tagapangalaga, ang misyon ko ay ituro sa kanya ang musika. Ako ang magiging gabay at guru mo, JJ. Talaga po? Ibig sabihin tong plauta na to ay yung plauta po na pagmamayari ng lolo mo ay iisa? Tumango siya sa akin, sabay ibinalik sa akin ang plauta. Tutulungan kita, JJ. Tuturuan kita kung paano to gamitin. Kailangan nating iligtas ang dagat at kailangan din nating iligtas ang baryo sa tiyak na kapamakan laban sa hari. Dahil kung pababayaan natin to, wala siyang ititirang buhay sa atin. Hindi na nag-aksaya ng oras si Mang Siling. Nang hapon ding yun, sinimulan niya ang pagtuturo sa akin. Doon kami pumwesto sa sala habang nakikinig lang si tatay at nanay sa isang tabi. Tinuruan niya ako kung paano ang tamang paghawak sa gintong plauta. Pati ang pagkontrol sa hangin ay itinuro niya. Paulit-ulit kong sinubukan ang mga itinuro niya hanggang sa makuha ko ang tamang tono. Masakit sa panga at nakakahapo sa dibdib, pero desidido kong matuto. Lumipas ang mga araw at naging routine na namin ito. Bago namin gawin yon, gigising kami ni tatay ng madaling araw para pumalaot. Tulad ng dati, palaging puno ang aming banyera ng malalaking isda habang ang iba ay hirap na makahuli. Maski ang mga nagdidinamita ay paunti ng paunti na din ang kanilang naiuuwi. Pagkatapos ay didiretso kami sa palengke para ibigay ang mga huli kay Mang Siling. Pagdating ng hapon, pumupunta siya sa bahay namin. Doon niya ako tuturuan ng iba't ibang klase ng tugtog. Meron para sa pagtawag ng isda. May himig para pakalmahin ang dagat. Sa panggagamot at iba pa. Habang tumatagal ay nagiging gamay ko na ang pagtugtog. Pakiramdam ko ay nagiging bahagi na ng katawan ko ang plauta. Pero sa kabila ng mapayapang takbo ng aming buhay, hindi namin alam na may nagbabadyang panganib sa amin. Isang umaga, halos lumubog ang gilid ng aming bangka sa bigat ng aming dala. Pagdaong namin sa aplaya,
Agad na napansin ng mga tao ang aming mga huli. Uy, grabe dami niyan ah. Mabuti pa kayo dami niyong huli. Samantalang kami wala. Puro lubot at basura. Wala pang 5 minuto ay pinagkaguluhan na kami sa playa. Punong-puno kasi ang halos 5 banyera ng isda na ibinaba namin ni tatay sa bangka. Ang mga isda ay sariwa at malalaki. Sa gitna ng kasiyahan at ingay ng mga tao, biglang may dumating. Hinawi nito ang mga tao. Frankie! Frankie, pare! Oh, paring Lazaro. Bakit? May kailangan ka ba? Oo. Wala kami kasing masyadong huli ngayon eh. Kailangan ko ng patinda para sa mga suki ko sa bayan. Akin na lang lahat ng yan. Bibiling ko. Inilabas niya ang kanyang pitaka at binuksan yun. Ipinakita sa lahat ang madaming pera. Umiling si tatay at ngumiti ng tipid. Pasensya ka na paring Lazaro. Pero may nagmamay-ari na ng lahat ng huli namin. Maya-maya lang kukunin na to eh. Sino? Sisiling na naman? Hayaan mo na yon. Babayaran kita ngayon din. Cash. Dodoblein ko ang presyo. Basta sa akin mo ibigay. Nagbulungan ang mga tao sa paligid. Malaking pera ang iniaalok ni Mang Lazaro. Kung iba siguro ang kausap niya, baka pumayag kagad. Pero kilala ko si tatay. Meron siyang isang salita. Lazaro, nakakaya sa suki ko eh. Kung ibibenta ko to sa iba, lalo na at nangako na ako. Hindi pera ang habol ko, kundi ang tiwala niya. Grabe ka naman. Ipapahiya mo ba ako dito? Para naman di tayo magkababaryo niyan eh. Masyado ka madamot. Paring Lazaro, hindi naman pagdaramot yun eh. Respeto lang sa kausap. Hindi bali sana kung wala akong pinangakuan eh. Ibibigay ko kagad sa ito. Ang sabihin mo, lumalaki na ang ulo mo dahil palaging puno ang bangka ninyo. Akala mo kung sino ka. Porket sineswerte lang kayo. Dito baka nakaraang araw. Napailing na lang si tatay at tinalikuran na si Mang Lazaro para ituloy ang pagbababa namin ng mga banyera. Pero hindi nagpapigil ang lalaki. Teka nga, paano ba kayo nakakahuli ng ganyang karami ha? Araw-araw ay puno ang mga banyera ninyo. Saan ba kayo nangingisda? Oo nga naman, Frankie. Ano ba sikreto nyo? Sabihin nyo naman sa amin. Wala kaming sikreto. Sa laot lang din kami nangingisda. Swerte rin siguro talaga kami. Saka alam din siguro ng dagat na malinis kaming mangisda. Teka, hindi ko gusto tabas na dila mo ah. Parang sinasabi mo na kaya kaunti na lang ang nahuhuli namin ay dahil hindi kami malinis mangisda. Wala naman akong ibig sabihin doon, pre. Huwag mo masamain ang sinabi ko. Huwag masamain. Mukhang may pinatatamaan ka eh. Saka imposibleng swerte yan. Baka naman may tinatago ka sa amin. Wala akong tinatago, Lazaro. Kung ayaw mo maniwala, wala na akong magagawa doon. Pero pasensya na talaga. Hindi ko may bibenta sa iyong mga to. Padaanin mo na ako at kailangan ko may ayos tong mga huli ko. Maya-maya lang, nandito na ang mga tauhan ng suki ko. Wala nang nagawa si Mang Lazaro. Nakita ng mga tao na desidido na si tatay na hindi magbenta at wala siyang balak na sabihin kung may sikreto man siya. Kaya unti-unti na silang nagsialisan. Bumalik sila sa kani-kanilang mga gawain. Si Mang Lazaro na lang ang natira. Nakatayo lang siya at nakatingin kay tatay. Ang kanyang muka ay hindi maipinta. Habang abala kami sa pag-aayos, napansin ko ang kakaibang ikinikilos niya. Yumuko siya ng bahagya at tumingin ng diretso sa lupa. May ibinulong siya. Mahina lang ito pero sapat para mapansin ko ang galaw ng kanyang bibig. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Hindi ito pamilyar na salita. Para siyang nagdarasal. Pagkatapos niyang bumulong ay tumingin siya kay tatay. Nagtama ang aming mga mata. Isang nakakakilabot na ngiti
ang ibinigay niya bago siya tumalikod at tahimik na lumayo. Kinagabihan, biglang nag-iba ang pakiramdam ni tatay. Nilagnat siya at napakataas at nagsimulang dumaing sa hapdi ng kanyang katawan. Anak, aray, ang kati ng balat ko. Tulungan mo ako, nak. Ano pong gagawin ko, tay? Bakit po ba kasi kayo nagkaroon ng ganyan? Hindi ko nga alam eh. Sobrang kati. Ang sakit. Tay, huwag niyo pong kamutin. Nagkakaroon na po ng sugat eh. Hindi ko mapigilan, JJ. Napakakati talaga. Para may gumagapang sa loob ng balat ko. Tay, tignan niyo. Bakit ganyan po? Parang tinutubuan po ng mga kaliskis. Kulay berde po at asul. Parang sa Magindara. Ano? Eh bakit naman ako magkakaroon ng ganito? Hindi kaya kagagawan to ng mga aswang na yon? Ito ba ang kapalit ng pagpapairam nila sa plauta mo? Sinasabi ko na nga ba eh. At hindi sila dapat mapagkatiwalaan. Tay, hindi. Imposible na bigyan kanila ng ganyan. Mga kaibigan ko po sila eh. Hindi nila sasaktan ng mga taong mahalaga sa akin. Huwag niyo naman po silang pagbintangan, tay. Eh sino? Sino may gawa nito sa akin, nak? Aray, ang kate. Tay, sandali lang po. Huwag niyo po munang piliting magsalita. Napansin ko na para bang nahihirapan ng huminga si tatay. Namumutla na din ang kanyang mga labi at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang kinakamot ang kanyang pisngi. Bigla kong naalala ang gintong plauta. Mabilis kong kinuha ito sa loob ng aking kwarto at pagbalik ko, agad akong lumapit kay tatay. Tay, makinig po kayo sa tutugtugin ko ah. Sige anak, tulungan mo ako. Hindi ko na talaga kaya, ang sakit. Ang kate. Ipinikit ko ang aking mga mata at dahan-dahang hinipa ng plauta at makalipas lamang ang ilang sandali ng patuloy kong pagtugtog, napansin ko ang unti-unting pagbabago ni tatay. Itinigil ko na ang pag-ihip sa plauta. Tay, tignan nyo. Humuhupa na po ang pamumulan ng balat nyo. Aba, oo nga no. Tsaka nawawala na rin ng pangangati. Aba, ayos pala talaga yung plauta mo ah. Nakakagaling ang totoo. Saka, nakakahinga na din ako ng maluwag. Natapos ang gabi na mahimbing na nakatulog si tatay. Masaya ako na napagaling ko siya. Kinabukasan, sabay kaming nagising ni tatay at naghanda para sa nakagawian naming pangingisda. Maayos na talaga ang kanyang pakiramdam. Naglaho na ang pangangati niya sa balat. Masigla siyang naglalakad habang pasan ang aming lambat at ibang banyera patungo sa dalampasigan. Mabilis kaming nakalapit sa aming bangka. JJ anak, mauna na ako para maayos ko ng makina. Ikaw na ang bahalang mag-ayos ng ating banyera. Sana naman hindi pumalya ang motor para mabilis sana ang ating pangingisda. Sige po, mauna na po kayo sa pagsampa. Dahil nakaparada ang aming bangka sa mababaw na bahagi, kailangan lumusong sa tubig para makasampa. Pero laking gulat ko, nang unang lusong pa lang ni tatay ay bigla siyang napaatras at napasigaw sa sakit. Aray! Tay, bakit po? Anak, napaso ako sa tubig ng dagat. Mainit ang tubig. Mabilis akong lumapit sa tubig. Inilusong ko doon ang aking mga paa. Nangunot ang noo ko nang maramdaman ko ang lamig dito. Tay, malamig naman po ah. Ano? Imposible naman yata. Sinubukan muli ni tatay na dahan-dahang isawsaw ang dulo ng kanyang daliri sa tubig. Pero agad niya tong binawi. Halos nangilabot ako nang makita ang naging epekto nun sa balat ng tatay ko. Bumalik yung mga matitigas na kaliskis sa kanyang noo at pisngi. Ganon din sa kanyang braso at dumagdag ang mga tumubo sa kanyang binti. Aray ko! Ang kirot! Ang kati ng balat ko sobra! Tulungan mo ako, nak! Dahil sa nangyari, hindi na kami nakapangisda ng araw na yon. Napilitan kaming bumalik sa bahay. Pagdating namin sa bahay,
Agad na nahiga si tatay. Nanghihina daw siya at umiikot ang kanyang paningin. Sinubukan kong gamitin ulit ang plauta, pero laking pagtataka ko na hindi na ito tumatalab. Maghapon siyang nakahiga, nanginginig sa ginaw habang inaapoy ng mataas na lagnat. Sinubukan ni nanay na punasan ang kanyang noo ng basang bimpo, pero laking gulat namin na sa tuwing nadidikit ang tubig sa kanyang balat, namimilipit siya sa sakit. Wag! Tama na! Huwag niyo na akong punasan! Parang may mga karayom na mainit ang bimpo na ipinampupunas niyo sa akin! Pero tay, kailangan to para bumaba po yung lagnat nyo. Sobrang init nyo po eh. Ayos lang ako. Hayaan niyo na lang ako. Maabdi na talaga at masakit. Parang awa niyo na. Huwag niyo na akong babasain ng tubig. Awang-awa ako kay tatay sa mga oras na yon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dahil pati ang tubig na dapat ay pampagaling ay naging sanhina ng kanyang paghihirap. Pagdating ng hapon, narinig namin ang pagtawag ni Mang Siling sa labas ng bahay namin. Agad siyang pinagbuksan ni nanay ng pinto. Pinatuloy niya sa loob ang matanda. Mang Siling? Ano nangyari? Bakit hindi kayo nakapagbenta ngayong araw? Mang Siling, may masama po kasing nangyari kay tatay. Pwede niyo po ba siyang tignan? Pumasok si Mang Siling sa kwarto. Laking gulat niya nang makita ang kalagayan ni tatay. Diyos ko, Frankie! Ano nangyari sa iyo? Hindi magawang magsalita ni tatay. Kaya naman, ako na ang sumagot. Kagabi pa po siya ganyan. Pero, napagaling naman po ng plauta. Kaya alam po na nasa dagat na siya. Bumalik po ulit yung pananakit. At naging mas grabe pa po. Hindi na po siya mapagaling ng plauta, Mang Siling. Ano na pong gagawin ko? Isinumpa na ang tatay mo iyo. Galing ito sa itim na kapangyarihan ng kalaban ninyo. Mukhang ginamitan kayo ng orasyon ng taong galit o may inggit sa inyo, JJ. Sige, kunin mo ang plauta. Hindi sapat ang itinuro ko sa iyo para maalis ang sumpang ito. Kailangan nating gamitin ang awit ng pagbabaklas. Kinuha ko ang gintong plauta at iniabot yon sa matanda. Pero ibinalik niya ito sa akin. Hindi ako iyo. Ikaw ang tagapangalaga, kaya ikaw ang dapat na gumamit. Tuturuan lang kita ng bagong nota. Sundan mo ang bawat kumpas ng kamay ko. Sige po, gagawin ko po, Mang Siling. Ang musikang ituturo ko sa iyo ay ang himig ng pagbabaklas. Ang kapangyarihan nito ay hindi lang para magpagaling, kundi para ibalik ang masamang enerhiya sa pinanggalingan nito. Habang tinutugtog mo ito, ang sakit na nararamdaman ng tatay mo ay unti-unting maglalakbay, pabalik sa taong nag-orasyon sa kanya. Itinuro na sa akin ni Mang Siling ang mga nota at pagkatapos nito ay sinimulan ko na agad-agad ang pagtugtog. Sa simula ay pumipiyok pa ako at nasisintunado. Pero sa gabay ng kumpas ng matanda, nakuha ko ang tamang tiyempo at tono. Ang tunog ng gintong plauta ay naging matalas at malakas. Napansin ko ang balat ni tatay sa bawat madiing nota. Ang matitigas na kaliskis ay unti-unting lumuluwag at nalalaglag sa banig. Ang kulay asul at berde ay nawawala at bumabalik ang natural na kulay ng kanyang balat. Tumagal ang pagtugtog ko ng halos 1 oras hanggang sa tuluyan ng kuminis ulit ang balat ni tatay at bumaba na ang kanyang lagnat. Pawis na pawis ako at parang natuyuan ang lalamunan ko nang ibaba ko na ang plauta. Tay, ayos na po ba kayo? Oo anak, medyo maayos na ang pakiramdam ko. Pero medyo nahihilo pa ako ng konti. Ayos lang yan, Frankie. Konting pahinga lang, ay babalik na kagad ang lakas mo. Pero may isang mahalagang bilin ako sa'yo. Ano ho yun, Mang Siling? Huwag ka na munang lalapit sa taong may gawa nito sa'yo. Dahil pwede ulit siyang gumawa ng sumpa.
Sino po ba ang taong yun, Mansiling? Makikilala niyo siya bukas. Makikita ninyo. May lilipat sa kanya ang ginawa niyang sumpa. Kinabukasan, pagising namin ni tatay, ay dumiretso kami sa gripo para sumubok. Tay, kumusta? Napapaso pa din po ba kayo? Di na anak, ayos na. Malamig na uli ang tubig. Dahil maayos na ang lahat, nagpasya kaming ituloy na ang pangingisda. Pagdating namin sa may bangka, sinubukan ulit ni tatay na isawsaw ang kanyang mga paa. Laking tuwa niya nang wala nang nangyaring masama sa kanya. Tumuloy na kami sa laot at nangisda. Pero habang nangingisda kami, napansin ko na parang may nakatingin sa amin. Pero pagtingin ko sa paligid, wala namang tao. Wala rin akong nakikitang bangka. Kaya naman, binaliwala ko ang pangyayaring yon. Mabilis na lumipas ang oras. Agad na napuno ang mga banyera namin. Kaya naman, nagpasya na kami ni tatay na umuwi. Pagdaong ng aming bangka, laking gulat namin nang makitang maraming tao ang naghihintay sa amin. Sila ang grupo ni Namang Lazaro. Nangilabot ako sa aking nakita. Halos lahat sila ay may sakit tulad ng kay tatay. Lumapit si Mang Lazaro sa amin at galit na galit siya. Kayo may gawa nito sa amin. Anong klaseng sumpa ito? Bakit ganito mga itsura namin? Teka. Ano ba sinasabi mo, Lazaro? Wala kaming kinalaman sa nangyayari sa'yo. Huwag ka na magmaang-maangan pa. Alam namin na doon kayo nangingisda sa isla ng mga Magindara. Nakita kayo ng tauhan ko. Kaya pala madami kayo nauhuling isda. Dahil malamang sa malamang ay nakipagkasundo kayo sa mga aswang na naroon. Hindi totoo ang mga sinasabi mo. Anong hindi totoo? At sabihin mo, inaalay nyo kami mga kapwa nyo mangingisda kapalit na masaganang huli. Galing sa kanila. At sumpang ito, hindi ba? Sabihin mo! Mali ang paratang mo, Lazaro. Hindi ko gagawin yun. Sa katunayan, ako ang unang biktima ng sakit na yan. Kagabi lang, tinubuan ako ng mga kaliskis sa buong katawan ko. At hindi ako makatapak sa dagat dahil napapaso ako. Nagsisinungaling ka. Bakit ngayon wala ka ng sakit? Nawala na. Kasi ginamot ako. Ibinalik na ang sumpa sa tunay na may gawa nito. Anong ibig mo sabihin? Na kaming lahat ay kinulam ka? Kaya kami naman ang may kaliskis ngayon? Nagpapatawa ka ba? Wala kaming alam sa pangungulam. Hindi ko sinasabing kayong lahat ang may gawa. Baka nililinlang lang kayo ng totoong taong gumagamit ng itim na kapangyarihan. Kung gusto nyo, pagagalingin kayo ni JJ ngayon din. Pero tandaan nyo, kapag ginawa niya yon, ang sumpa ay babalik sa totoong may sala. Nagkatinginan ang mga mangingisda. Baka sa kanila ang pag-aalinlangan. Ano? Papayag ba kayo? Hindi pwede. Huwag kayo maniniwala sa kanya. Baka lokohin lang tayo niyan. At may kung anong mangyari sa atin. Kawawa naman ang itinuturo nilang may sala na wala namang kasalanan. Pero Lazaro, hindi ko na kaya kati. Parang kinakain ng balat ko. JJ Iho, sige na. Pagalingin mo na kami. Nagsimulang sumang-ayon ang iba pang mangingisda dahil sa tindi ng hapdi na nararamdaman nila. Wala nang nagawa si Mang Lazaro kundi tumahimik, pero kitang-kita ang panginginig ng kanyang mga kamay. Bumagitna na ako sa kanila. Inilabas ko ang gintong plauta at dahan-dahang inilapat sa aking bibig. Sinimulan ko ang pagtugtog ng himig na itinuro ni Mang Siling. Isang himala ang nakita ng lahat. Ang mga matitigas na kaliskis sa braso ng mga mangingisda ay nagsimulang maglaglagan sa buhangin. Unti-unting kuminis ang kanilang balat at nawala ang pamumula. Pero habang gumagaling sila, kabaligtaran naman ang nangyayari kay Mang Lazaro. Sa bawat nota
na tinutugtog ko. Lalong kumakapal ang mga kaliskis sa kanyang katawan. Naging kulay itim na ang mga ito at nagsimulang bumalot na sa kanyang buong katawan. Dahil sa takot at sakit, mabilis siyang tumakbo papunta sa kanyang bangka. Narinig pa namin ang malakas na hiyaw niya nang tumapak siya sa tubig dagat, pero tiniis niya ang nakakapasong init ng tubig para lang makalayo sa galit ng mga tao. Hirap na hirap siyang sumampa, pero nang makasampa, agad niyang pinaandar ang makina. Mabilis na nakalayo. Tahimik ang mga kababaryo namin. Ngayon ay alam na nila ang katotohanan kung sino ang totoong nagdala ng sumpa sa aming lahat. Samantala, babalik na sana kami sa bangka para ayusin ang mga huli namin, pero biglang dumating si Mang Siling. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang papalayong bangka ni Mang Lazaro. Kinakabahan ako. Mukhang may hindi magandang gagawin ang Lazaro na yon. Agad niyang inutusan ang mga tauhan niya na alisin lahat ang mga banyera ng isda sa bangka. Nang wala ng laman ng bangka, agad siyang sumakay. Dali! Sundan natin ang lalaking yon! Hindi pa man kami nakakasakay, ay may narinig na kaming malakas na pagsabog sa laot. Sa muli nilang pagtingin sa dagat, ay wala na doon si Mang Lazaro. Nagpatuloy ang sunod-sunod na pagsabog ng dinamita. Hindi! Sa isla po nang gagaling ang mga pagsabog! Mabilis kaming sumakay sa bangka. Sumunod na din ang ibang mangingisda. Nang makalapit kami sa isla, nakita namin doon si Mang Lazaro. Galit na galit siyang naghahagis ng mga pampasabog. Halos ubusin niya na ang laman ng kanyang bangka. Sisirain ko ang lugar na ito! Walang makikinabang dito! Yan ay isinusumpa ko! Mula sa gilid ng isang bato, nakita ko ang aking kaibigan na Magindara. Nakatago siya, pero kitang-kita ko ang galit at takot sa kanyang muka. Nakita ko din ang ibang kauri niya. Habang tinitignan ko siya, nakita kong bumuka ang kanyang bibig. At sa aking isip, narinig ko ang kanyang boses. JJ, tulungan mo kami. Ang ginagawa ng tao na yan ay magiging mitya ng kamatayan nating lahat. Hindi pwedeng magalit ang hari. Biglang tumayo si Mang Lazaro sa kanyang bangka at sumigaw ng isang malakas na orasyon. Ang mga Magindara ay sumigaw sa sakit. Napilitan silang umahon sa tubig. Matapos bigkasin ang orasyon na yon, nasasaktan sila at sabi pa sa akin na Magindara, mainit ang tubig. Nakita ng lahat ng mangingisda ang kanilang tunay na anyo. Silang mga nilalang na may kakaiba at nakakatakot na anyo. Ngunit hindi yon ang naging dahilan ng takot nila, kundi ang pagtaas bigla ng dagat. Nagkaroon ng malalakas na alon. Hindi maaari ito! Galit na ang hari ng dagat! JJ, patugtugin mo ang plauta! Yan lang ang makapagpapakalma sa kanya! Agad kong inilabas ang gintong plauta. Inisip ko ang kapayapaan at ang kaligtasan ng lahat. Hinipang ko ito ng mahaba at malinis. Unti-unting humupa ang alon. Tumigil ang paggalaw ng tubig at naging payapa ang paligid. Nakinig ang dagat sa aking musika. Pero si Mang Lazaro ay hindi tumigil. Akma pa siyang maghahagis muli ng huling dinamita, pero hindi na pumayag ang mga mangingisdang kasama namin. Tumigil ka na, Mang Lazaro! Tigilan mo na ang kaibangan mo! Kayo ang tumigil! Mga walang utang na loob! Matapos kayong kumita ng pera sa akin, ganito pa ang igaganti ninyo! Mga hayop kayo! Utang na loob? Anong utang na loob ang dapat namin bayaran sa'yo, ha? Yang pera ba na siya palang papatay sa ating lahat? Sinilaw mo kami sa kwarta habang tinuturuan mo kaming lapastanganin ang karagatan. Sa tindi ng galit ng mga tao, sinugod nila ang bangka ni Mang Lazaro. Itinaob nila ito ng sabay-sabay. Nalaglag si Mang Lazaro sa tubig. Dahil sa sumpa, nagsimulang malapnos ang kanyang balat. Sigaw siya ng sigaw sa sakit. Dahil parang
Tinutunaw ng asido ang kanyang balat. Pero bago siya tuluyang manghina at lumubog, inilapit ni tatay ang bangka namin. Iniabot niya ang kanyang kamay kay Mang Lazaro. Lazaro! Humawa ka sa kamay ko! Nagulat ako sa ginawang yun ni tatay. Sa kabila ng lahat ng ginawa niya sa amin, si tatay pa ang nag-alok ng tulong sa kanya. Hinila siya ni tatay paakyat sa aming bangka. Punong-puno ng lapnos at sugat ang kanyang katawan. Bakit? Bakit niyo pa ako tinulungan? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa inyo. Hindi ko kayang makita na may taong namamatay sa harap ko. Tinulungan kita. Pero may kapalit ito, Lazaro. Kapalit? Anong kapalit? Kailangan mo magbago. Alisin mo ang sumpa sa mga kaibigan natin. At hindi ka na rin gagamit ng anumang pampasabog o itim na orasyon sa dagat. Mula ngayon, rerespetuhin mo na at aalagaan ang karagatan at ang mga nilalang na naninirahan dito. Inutusan ako ni tatay na tugtugin ang himig na nakapagpapagaling. Habang ginagawa ko ito, ay napayuko si Mang Lazaro habang hinahabol ang kanyang hininga. Ang mga kaliskis sa kanyang braso ay dahan-dahang natutuklap pero nag-iiwan ito ng mga peklat sa kanyang balat. Pangako hindi na. Magbabago na ako. Patawarin niyo ako. Naging payapa ang buhay sa aming baryo. Matapos ang gabing yon, ang mga mangingisdang dati ay gumagamit ng dinamita ay bumalik na sa paggamit ng lambat at tamang paraan ng pangingisda. Si Mang Lazaro naman ay naging bantay dagat. Siya na ngayon ang humaharang sa mga dayuhang gustong pagsamantalahan ang aming laot. Samantala ako naman ay sumasama pa rin sa pangingisda kay tatay. Minsan ay kasama rin ako ni Mang Lazaro sa pagbabantay sa dagat. Kapag wala akong ginagawa, namumulot ako ng mga basura na naiwan sa aplaya o yung mga inanod mula sa ibang lugar. Gusto ko kasing laging malinis ang tubig para hindi mahirapan ang mga nilalang na nakatira doon. Yung gintong plauta naman ay nanatili sa akin. Hindi ko ito ibinenta o ipinagmayabang. Sa halip ay ginamit ko ito sa pagtulong. Magmula nang malaman ng mga tao ang kakayahan ng aking plauta, hindi na lang ako naging ordinaryong mangingisda. Naging albularyo na din ako. Ginagamit ko ang musika ng plauta para gamutin ang mga may sakit na kababaryo namin. Marami ang naging gamit ng plauta. Hindi lang ito naging instrumento sa pangingisda o panggagamot. Naging simbolo din ito ng pagkakaisa sa pagitan ng mga tao at ng mga nilalang na nasa ilalim ng tubig. Dito na po nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking sulat, Sir Blair. Pero may pahabol pa po ako. Iiwan ko ang isang mahalagang aral para sa lahat. Alagaan natin ang dagat. Kailangan nating alagaan ang dagat dahil ito ang pangunahing pinagmumulan ng ating pagkain. Halos lahat tayo ay umaasa sa mga isda at iba pang lamang dagat para sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kung pababayaan nating marumi ang tubig at masisira ang mga bahura, darating ang panahon at wala na tayong maihahain na isda sa ating mga hapagkainan. Ipinapakita po ng kwentong inyong napakinggan na ang dagat ay hindi lamang pinagkukunan ng pagkain at kabuhayan, kundi isang banal na handog ng Panginoong Diyos na sumasalamin sa kanyang kasaganaan at pagmamahal sa sangkatauhan. Ipinagkatiwala sa atin ang likas na yaman nito
hindi upang abusuhin, kundi upang alagaan at igalang. Sapagkat bawat alon ay tahanan ng mga nilalang na may sariling papel sa balanse ng kalikasan. Bagamat tila malaya at sagana ang mga isda sa karagatan, may hangganan ang biyayang ito kung ang ating pagkuha ay lalampas sa tunay nating pangangailangan. Sa pamamagitan ng responsable at may malasakit na pangangalaga, masisiguro nating mananatiling buhay, masagana at mapagkalinga ang dagat. Hindi lamang para sa atin ngayon, kundi para rin sa mga susunod pang henerasyon na magmamana ng mundong ating iniingatan. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig at suporta sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaak. Hanggang sa muli at pagpalain nawa kayo ng puong may kapal.